So, welcome back to my channel. Alide. Mauna ni dugay man kayo nakabalik og kon himog content na niyumot na sa intro. Okay, balik. Good day, guys. This is me, Spot. Ching, 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 ching. So, it's been a while since naka-upload ako. And matagal-tagal din kasi nag-heal yung singaw ko. May singaw ako nung nakaraang 2 to 3 weeks. And then ngayon na naman, may singaw na naman ulit. So today is Friday. So gagawa tayo ng content kasi matagal-tagal na tayo hindi nakapag-upload. So ayun, today's video is all about yung lakad namin papuntang Bohol. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience, like my personal review about the Bohol. Kasi, when you say Bohol, parang hindi siya ganun ka famous na place. At saka, every time nagtatanong ako kila Maldita or ni Maldita, ano ba meron sa Bohol? Palaging sinasabi na walang ganap dun sa Bohol, hindi maganda mamuhay dun sa Bohol. Slow pace or like slow yung economic growth niya doon, like in terms of like yung mga malls, mga ganun. And then parang underrated lang siya kung pakinggan. And I think naman hindi naman nagkakamali doon in some parts si Malita. So without further ado, let's get into it. Wait lang. So yan, di kasi nag-i-invest sa magandang lighting na lighting setup. So yun, yung nakalagay kasi dito is yung mga paraphernalias lang ng mga chargeable na low-end na mga lighting. So, ayun, pinagtsatsagaan ko kasi wala pa akong budget pambili nun. So without further ado, let's get into it. So, at first, yung travel naman is reasonable. Gabi siya magbabiyahe at saka darating doon umaga. Like, madaling araw, 1 to 2 a.m. So, okay naman yung travel. Ang mahirap lang doon is walang higaan. So, hindi ka talaga makakatulog ng maayos pag nagbiyahe. And then, so ayun, okay na yung travel. Next is the way of lifestyle sa Bohol. So, sa nakikita ko kasi doon, while traveling, while driving the car, yung buhay talaga sa Bohol is lang siya, slow pace, like yung kalmado lang yung buhay ng mga tao doon. Like parang hindi kagaya dito sa may city na parang dapat lahat minamadali. Doon sa Bohol is malumanay yung pamumuhay nila doon. Like, kontento na sila kung ano meron sila doon. They are very rich, no? Rich with lands. Kasi, hindi sila rich in terms of madami silang bahay or malaki yung bahay nila. But, yung lupa nila doon is that sobrang lawak. At saka, along the way to Chocolate Hills or everywhere, yung makikita mo talaga is more on focused yung Bohol sa farming, which is nice kasi if you think about it, if may farm ka, meaning nandyan na lahat kasi may gulay ka, may itlog ka, pag may mga manok kayo, may mga chicken kayo, and farm like piggery, baka, like yung parang nagpo-provide ng mga gatas, fresh milk. If
if meron sila nun dun, meaning they can provide, Bohol itself can stand alone. Not in terms of magarang buhay, but in terms of survival. Sorry, masakit talaga yung singaw ko. So, ayun, maganda mamuhay doon and nakaka-attract doon kasi ganun yung pamumuhay na gusto ko. Pwede akong pag-alaga ng manok, may itlog ka na, may manok ka pa, native na manok. Pwede ka mag-alaga ng mga baboy doon. And then, pwede mo lang ipaihaw. At saka, pag may tiyaga ka talaga doon, may nilaga ka talaga. So, possible at saka feasible yung sinasabi ng mga gobyerno na 30 to 50 pesos a day or per meal, mabubuhay ka na. Which is, if dito ka sa city, mahirap yung gawin. Kasi, alam nyo na, the way of lifestyle dito sa city at saka sa probinsya is very, very different. Kasi, if nandito ka sa city, meaning you have to work for the money and then you cannot, plant. And then, kasi yung lupa natin dito is hindi na siya ganun kalawak kasi mostly bahay, apartments, condo, hotel, malls, yun na yung meron eh. At saka pag ka ng condo or for example, apartment, yung lang meron sa lupa nila or yung kung ano talaga yung tawag dyan, wala na talaga silang lupa. Like for example, garahe na lang. Wala ka nang pwedeng papagtamnan kung anong gusto mong itanim if you are a province girl or probinsyano ka na tao. So, ganun lang. There's a big gap talaga if i-compare mo yung Bohol at saka sa mga city or maybe dito sa Cebu City. Napakalawak ng difference. And I think if kagaya kayo sa akin na gustong magtanim-tanim or ano ba dyan, because that's your way of being productive every day, having a achievement every day by, pag-aalaga ng manok, pagpapakain ng manok, pagwawalis sa labas, mga ganun lang na simple of way of living. Then, yung Bohol talaga, maganda talaga dun. And second, yung nagustuhan ko dun sa Bohol is that yung mga beach nila. Sobrang linis. Merong mga part na hindi malinis kasi sobrang crowded. But maybe naman nila, mini-maintain naman nila. So, yun, sa mga nakikita kong mga reviews, pinupuntahan ng mga tao, puros white beach talaga. So, I think yan yung kinagandahan ng Bohol. Gusto mong mag-beach hopping. And third is that if pupunta ka ng Bohol, do not expect na may maraming malls doon na pag nainitan kayo or pag lalo na kagaya namin na nagdala ng sasakyan, don't expect na madaming mall ka makikita doon. Kasi isa lang yung mall talaga na nakita namin. Parang yun yung tinatawag ni Miss Cynthia na ICM. So yun, pumunta kami doon kasi gusto namin mag-lunch. And grabe yung experience. Apakahirap maghanap ng parking. Kasi, if you know na pag isa lang yung mall doon, famous mall maybe, parang isa lang talaga yung mall doon. If pumunta ka doon, or maybe if pupunta ka doon, expect na pahirapan maghanap ng parking na malapit lang sa mall.
So yun, it took me maybe an hour or half an hour, at saka yung mall, grabe, super crowded. Like, mahirap makipag dut-dutan doon, like, promise. So, don't expect na malaya ka makakapag-mall doon. Di ka kaya dito sa city. And fourth is that if pupunta ka doon sa Bohol, make sure you have an itinerary. Lalong-lalo na pag hindi kayo nag-book ng tourist chuchu or tour, like van tour, mga ganon. If DIYer kayo or magdi-DIY kayo papunta doon kasi may sasakyan naman kayo, may dala kayong sasakyan, make sure na may itinerary kayo. And make sure na nakapag-book kayo mga maybe a week before sa pagpunta niyo sa Bohol. So, kasi parang sobrang daming mga turista doon kasi nung pumunta kami, since May yun, kasi sabi nila, pag May, from May 1 to May 31, fiesta ng Bohol yan. So, everywhere you go, fiesta yan, may kain yan. That means to say na fully book halos yung mga famous na hotel and beach resort. So, mga ganon. Kasi nag-try kami mga 4 days before pumunta kami dun. Nag-try kami mag-book sa Alona Beach. Saan pa yun? Mga famous na pinagpupuntahan ng mga ng mga Facebook vlogger. Grabe, sold out. Like, wala talaga, fully booked. So, ayun. Make sure lang talaga, especially pag May, make sure nyo lang talaga na nakapag-book kayo in advance. And, ayun nga, have an itinerary. Plan your itinerary kasi yung Bohol naman is that, okay, ito na para sa 5th. Yung Bohol naman kasi, yung kinagandahan ng Bohol is that yung road niya or yung daan niya is that maganda. Like, may malapad at saka may maliit naman pero two-way siya. Maganda naman, like, hindi naman like, alam mo na yung aabutan ka ng traffic, walang traffic masyado doon. Maganda yung daan nila. Pero, yung tourist spot nila, spot by spot, mahaba, like malayo siya. Like, ang haba ng distance. So, malayong malayo. Like, ewan ko na lang talaga paano ko i-explain to. Yan lang talaga yung kinagandahan sa Bohol. Kasi sabi nga nila, pag pumunta ka sa Bohol, kahit saan, free yung beach or yung dagat. Kasi, ewan ko lang, parang okay lang sa kanila na makiligo ka dyan. And then, if kakain ka or magdadala ka ba ng food, pwede ka naman kumain sa tabing dagat. As long as lilinisan mo lang talaga yung pinagkainan mo. Wala kang ititira dyan na mga basura. So, ayun, free beach doon. But if you want na, like, hindi ka na mag-travel, may Solea naman doon. Solea, Park Lane. Oh, may Solea, Park Lane. So, mga ganun, meron doon. Mga famous na mga beach resort na nandito sa Cebu, nandun na din sa Bohol. So, ayun. Yun yung kinagandahan ng Bohol talaga. And then, yung ayaw ko lang talaga is yung mahirap dun maghanap ng spot na pwede mong dalhin yung sasakyan mo. Malapit lang sa spot nyo kasi ini-implement talaga nila na dun ka mag-park. So, ayun lang. If you want to live a probinsyanong lifestyle, then go to Bohol. Diba, sabi nga nila, maghanap ka kung saan ka masaya. So, I think Bohol has the best lifestyle so far na nakita ko kasi
Doon naman sa Mindanao, meron naman. Madami namang lupa doon. Like, slow pace din yung buhay. Yung lifestyle kasi yung pinag-aanuhan ko talaga. Like, tinitingnan ko. So, iba talaga yung feeling na nasa Bohol ka. Kasi makikita mo sa daan yung mga tao, kalmado lang. At saka, isa pa pala yung disiplina nila sa daan. Sobrang ganda ng mga motor rider doon. Mga riders doon na mga nakamotor lang. Pag bumusina ka ng isang beses, bibigyan ka talaga ng daan yan. At saka yung mga tao doon naka-helmet din. Hindi ko naman nakikita na madaming like, alam mo yun, like yung mga LTO or yung mga enforcer, si TMS, mga ganun. Wala naman doon. But nakikita mo talaga yung mga tao na nag-helmet. Like, ayun, pag bumusina ka, hindi sila magagalit. At saka, hindi ka kaya dito sa Cebu na kahit dapat nandito sila sa right, nasa ano talaga sila, like sa gitna talaga sila ng daan. At saka pag binusinahan mo, lalong-lalo pa sa ano nila, nagagasolina pa. So, yung mga tao doon hindi ma-pride at saka disiplinado at saka maganda yung lifestyle nila doon. So, saludo talaga ako sa mga taga Bohol. And, yun lang. Maganda yung pamumuhay nila doon. So, I think, iyan na muna yung pag-uusapan natin. Yun yung review ko. So, if you want me to rate the Bohol, I would say 100 out of 10. Maganda talaga siya. Promise. Maganda. Like, gusto ko pang umulit dun. Pumunta dun ulit. Kasi madami pa kaming hindi napuntahan dun. So, ang mga meron dun is mga adventure, may mga ATV, chuchu doon. More on ano talaga sila, kalikasan. So, nice talaga ang Bohol. Wala talagang masabi. Sobra. Ang ganda. Ang ganda. So, I hope you guys, pag pumunta kayo, mag-enjoy din kayo. So, comment down below if anong rate nyo sa Bohol at anong experience nyo dun sa Bohol. Anong masasabi nyo. So, ayun lang guys. Thank you for watching, and up next is that usapang gear naman tayo sa vlogging. So, this is Pat and you are watching my daily life vlog. Thank you guys. Peace out. Kaya akong laas. Gora Bohol.